Usap-usapan ng gwapong tumatakbo sa pagkagobernador na mapadpad si Addison sa palengke para bumili ng ulam. Nasa isang buwan niya nang nakikita ang lalaking laman ng chismis ngayon ng mga palanggera. At nang siya'y humarap sa kaliwa, nakita niyang nakapaskil ang isang tarpaulin sa poste ng tindahan ni Aling Balat. Namumutakti ang poste sa kagwapuhan ng isang dusk Castello Verde. Yun lang, may puna siya sa aspiring governor nila. Sa kabila na napakagwapo nitong mukha, alam niya ang baho nito bilang isang notorious na sugarol. Sa kasamang palad, hindi pa niya matatimingan na siya ang magbabalasa para doon. Gusto rin niya na makaharap yun na malapitan. Bulag siguro siya na may crush pa rin sa lalaki sa kabila ng bisyo noon. Ang tingin naman kasi niya hindi yun nag-a-addict sa droga, sugal lang talaga. Pero kahit kailan hindi rin siya mag-aasawa ng isang sugarol. Yon ay sa realidad, hindi tulad ng crush niyang sa pangarap lang naman, kaya okay lang. Isa pa, wala naman siyang pakialam kung sugarol yon, dahil yaman naman nun ang nauubos. Ang masama lang anong hinaharap pa naghihintay sa kanila sa isang tulad nun. Too bad. What future awaits with a gambler? Ang isa na may mukhang pakitang tao lang kabutihan dahil alam naman ng lahat na ang ama ni Rian ay nachichismis na maraming minahan, na halos ukab-ukab na ang buong probinsya sa walang pakundangang pagmimina na hindi naman masupil na nakaupong gobernador ngayon na overstaying na sa trono. Manok po, Aling Balat, ani niya sa babaeng tendera pero agad tinuro ng babae ang tarpaulin. Ayan, ayan ang manok natin ha, Tisay? Nakangising sabi nito sa kanya. Nakanganga siyang tumingin sa tarpaulin. Maganda ang record ng angkan niyan dito. Panahon pa na magulang ko nang maupo ang mga ninuno niyan eh. Nakakatuwang malakas ang loob niya na kalabanin si Gobernador Sakim. Na halos wala nang ginawang maganda sa ospital natin para sa mahihirap. Puro na lang sabungan ang sumusulpot at mga pasugalan. Kahit magkagalit ang mga zuniga at lustre, wala pa rin akong tiwala sa mga lustre. Siyempre magkakamag-anak pa rin ang mga yan. Daldal nito. Bakit po, Aling Balat? Ano ang maganda sa mga ninuno niya? Saka, hindi na po tumakbo si Governor ngayon. Hindi ba ho si Engineer Lustre na? Nako, magaling ang mga ninuno niyan. Nung panahon ng inay at itay, napakahusay ng serbisyo ng ospital na pangpobre. Ang gamot, libre. Kapag sinungitan ka ng nurse, mananagot ang head ng ospital. At walang pakundangan, pinapalitan ka agad kapag hindi mahusay ang serbisyo ng mga tao sa ospital. Madaling humingi ng tulong ang mga mahihirap. Kapag may kalamidad, nariyan agad ang rasyon, galing sa sariling bulsa ng mga Valdrosa. May mga panturok sa nakagat ng aso, natuklaw ng ahas. May bangko ng dugo na di mo na kailangan tumakbo sa kabilang probinsya para sa mga yan. Ngayon, mamamatay ka na nga lang, itatakbo ka pa sa Naga dahil wala nang lahat ng yan dito. Valdrosa, she murmured in her mind. Ibig sabihin, Valdrosa ang ina ng dust na ito dahil Castello Verde ito? Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Magiging maganda ang hinaharap nila kung may mabuting kalooban din ng lalaking to. At totoo ang sinasabi ni Balat. Naririnig na niya ang mga pagkukumpara sa mga naupong gobernador noon sa probinsya. At totoong na mayagpag ang mga Valdrosa pero di alam ng lahat ang nakatagong pagkatao ng apo ni Senyor Joselito Valdrosa. And she's not in the right position to speak. Mahirap na ang ikalat niyang sugarol iyon at laman ng kasino, umaga man o gabi. Lihim lang talaga iyon dahil nakalaan para doon ang pribadong daan sa likod ng hotel. He was the star of the Casino Royale every night with billions of pesos in his briefcase. Umuwi siya sa bahay. Dumaan na muna sa kanyang tiya Esme para ibigay ang kalahating kilo ng manok na binili niya. Kasya naman sa kanyang kalahati at aabot yon ng 2 araw. Ang nakakaawa ay ang pamilya ng tiya niya dahil mag-isang kumakayod ang babae sa pag-e-extra matapos iwan ng lalaking na humaling sa sabong hanggang sa nagpakamatay dahil wala nang maipang sugal. Naiwan ng 3 anak na lahat nag-aaral kaya't sinalo niya ang pagpapaaral kay Karina dahil ang 2 elementaryo pa lamang. May edad na kasing nanganak ang tiya niya sa 2 bunso, wala sa plano pero nabuo. She was currently washing the chicken when she heard a noise outside. May kalayuan ang tinitirhan niya sa bahay ng kanyang tiya. Medyo mapuno siyang parte ng Bautista habang ang bahay ni na Elsie ay nasa may tabing daan lang. Tao po! Tawag ng mga tao sa kanya, kaya agad siyang nagpunas ng kamay, sumilip sa bintana. Mga taong naka-vest ang nakita niya. May mga nakasulat na Castello Verde sa likod. The color of the vest was purple and so was the cap.
Nakita niya ang isang lalaki na nakatalikod, nakapamulsa na tumitingin sa paligid. Nang crush niya. Agad na nataranta si Addison. Nakangampan niya ang binata at nakarating pa sa bahay niya. Lumabas siya dahil hindi niya alam kung mag-aayos pa ba siya o ano. Magandang araw po. Ani ng mga kasama ng binata. Pumihit kaagad si Das Castello Verde at binagplasteran ng malaking ngisi ang mukha. Nakita niya ang mga malayong kapitbahay na nakarating na sa lugar niya. Kuha ng litrato sa lalaking artistahin ng dating. Napatulala pa yon na makita siya, na parang bang gulat na makita siya. Ibig bang sabihin no natatandaan din siya nito sa mukha? Good morning. Bati nito sa kanya at agad na lumapit. Kinamayan siya nito na agad naman niyang tinanggap, pero halos sila ay ngayon na maalala niyang nagpunas lang siya sa basahan at di pa niya tapos sugasan ng manok. Kahit na mga tao nito'y para bang nagulat sa ginawa niya. My hand is germ-free. Biro nito sa kanya na para may laman. Yung kamay ko po yung marumi. Amoy manok po yan. Otomatiko nitong naamoy ang kamay at nakita niya. Parang nalukot ang ilong nito dahil sa malansang amoy ng manok. Sandali, ang manok niya. Hindi niya natakpan. Baka yun hilahin ni Fiago at dalhin sa kung saan. Sandali po, ang manok ko. Bulalas niya at handa sanang pumihit si Addison para balikan ang manok sa lababo. Pero gano'n na lang ang paglaki ng mata niya na makita niyang tumatakbo na si Fiago. Bit-bit ang kalahating katawan ng manok na binili niya sa palengke. Fiago! Meow! Meow! Aniya pero ang bilis tumakbo ng pusa, sumuot sa makapal na mga damo. Susme, ang ulam ko! Aniyang parang pinagpapawisan na malamig. Kamuntik na niyang natutop ang noo kahit mabaho ang mga kamay niya. She helplessly looked at the bush and sighed. Walang iya naman kasit, inabala pa siya. Tuloy ninako ng pusang ulam niya ng 2 araw. Ang natira sa kanya, papaya, luya at dahon ng sili. Panghalusan na ngayon sa tinola. Tumikim bigla si Dusk at napatingin siya dito. I'll just replace the chicken. Alito sa kanya pero umiling siya. Hindi na po, Gob. I insist. This is not vote buying or anything. You've lost your chicken because we came. Accept it as an apology, hermit. He called his bodyguard. Agad dumukot ang lalaki ng pitaka at kumuha ng 1,000. Here, miss. Ay, sobra po yan. Kalahati lang po yun. 135 lang po. Wag na po. Accept it. Das commanded her. Baka sa aura na hindi nito babawiin ng kamay hanggat di tinatanggap ang perang iniaabot nito sa kanya. Tanggapin mo na, mayaman naman yan eh. Naglulustay nga ng pera sa kasino. Gasinong 1,000 sa bulsa niyan pag nanalo sa sugal. Kahit nga hindi yan manalo'y marami yung pera. Anang isip niya. Kusang kumilos ang kamay niya kapag kwan para tanggapin ang pera. Nakita pa niyang nagsipagtingin na ng mga taga-kampanya nito. Ano namang pake ng mga to kung tinanggap niya? Mahirap tumanggi sa grasya. Baka mamaya di lang kalahating kilo ng manok kung mawala pag nabusong pa siya. Salamat po, Gob. Don't forget my name, okay? Naku, hindi po. Naman niya tapos muli itong ninitian. Napakagwapo pala nito kapag harapan. Mahihiya ang makopa sa kinis ng mukha nito. Walang pores. Namumulang pisngi kahit ang balat. May pagkakayumanggi. Kahit ang ngipin nito kapag gumiti parang ibinabad sa Tide powder sa sobrang puti. Salamat. Anito kaya napamulagat siya. Narinig ba nitong isip niya o sinabi niya yun? Nahihiya siyang di nakaimig. Sa dami pa naman na isa sa boses, yun pa talaga. At least naman, maganda yung pakinggan. Kaya sabihin niyang sugarol ito at baka nakawin ito ang kaba ng bayan kapag nawala na ito ng pangbisyo. After a moment, Dusk and his man left. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, nakatanaw lang. Kung may magkakagusto lang sa kanya tulad ng lalaking yon, pero di sugarol. Meron naman sa kanya nagkakagusto, matanda, kalbo, panot, may asawa, o di kaya balo na ang anak di hamak na mas matanda pa sa kanya. Yun kasi madalas ang laman ng pinagtatrabahuhan niya, kaya't ganon ang mga lalaking madalas din nakapalipot sa kanya. Nabaling ang atensyon ng dalaga sa pusa na lumabas sa makapal na damo. Didila-dila sa ilong kaya't tinuro niya. Magnanakaw! Aniya sa alaga na malaon sa siya kasama na niya. Ngumiyaw lang yun at kumurap-kurap, halatang guilty sa kasalanan. Pero dahil sa talent ni Fiago na pagnanakaw, nagkaroon pa nga siya ng 1,000. Pang 1 linggong ulam na rin yun. Hindi na masamang ninakaw ng pusa niya ang kalahating kilo ng manok.
Naghulog kaagad ang langit ng tripleng biyaya, kapalit ng nawala. Agad siyang napahagikik at kinarga ang pusa niya. Hinalikan pa niya to at saka ipinasok sa loob ng bahay. Halos matampal ni Dusk ang mesa nang sa huling pagkakataon ay matalo pa siya. Yon ang inaasahan niyang pambawi niya. Naubos niya na ang dala niyang bilyones. Pinautang na siya ng kanyang kanang kamay ng boss. Bakit pa hindi pa rin dumapo sa kanya ang swerte? At talagang nagtuloy-tuloy pa ang kamalasan. His debt amounted to 300 billion pesos in just a single night and his loss was 50 billion. Sa kagustuhang makabawi, pinagpatuloy niyang paglalaro. Ang sabi niya, hindi siya alis sa kasino na hindi nababayaran ang pinahiram na pera sa kanya. What happened? Son of a bitch! Usal ng binata dahil sa sobrang pagkadismaya. Lalo na nang siya'y pagtawanan ng mga kalaban nang siya ay tumayo na para umuwi. Iiling-iling siyang lumapit na lang kay Falcon na naglilibot at nagnonood ng mga naglalaro. Gob, nakabawi ka na? Nakangising talong ng lalaki. Hawak ang vape sa kamay at bumuga ng usok na amoy coal mint. I will pay my debt tomorrow. I will issue a check. Inis pa ring sagot niya rito. No problem, we accept checks. And don't worry because my boss can always offer you a good amount of money. Makakabawi ka rin. Nakabungis-ngis na sabi nito sa kanya. He just nodded. He has to get back what he has lost. Kailangan niyang manalo sa sunod na laro. For now, he has to go home and rest. Tonight was not just a lucky night. Naubos na ang ipinautang sa kanya. Kinabukasan, nag-issue kagad si Dust ng cheque matapos niyang magising bandang tanghali. Si Hermit ang nagdala ng mga yon sa kasino. Palagay na ang loob niya dahil wala na siyang utang. All that he has to do for now is to withdraw. Mamaya mag-withdraw siya ng pera. Wala siyang problema sa pagkuha ng pera sa bangko. He gets it right away because the bank manager knows him. Hindi na siya mahihirapan. Isang tawag lang niya at pakita ng kanyang gwapong mukha. Dala na niya ang pera sa pag-uwi niya. Marami na rin naman siyang lulustayin, pero may mga pagkakataon pa rin na namimiss niya ang Maynila. He misses her brothers. Wala siya ritong kaasaran. Namimiss niya ang syudad, ang maingay na paligid doon. Dito kasi alas 8 pa lang, tahimik ng lahat. Ang tayo maririnig lang sa labas ng mansyon sa gabi, huni ng mga kuliglig, tapos huni ng mga palaka kapag umuulan. He sat on his chair at the coffee table. Nasa mataas yung parte ng bakuran kaya tanaw na tanaw niya ang kabuuan ng lugar. It was very relaxing. Yon ang isa sa mga nagustuhan niya roon. Ang nakaka-relax na ambience at natural na hangin na nalalanghap niya na wala sa Maynila. Just recently, he visited his relatives in Jose Panganiban. Doon naman kasi talaga nagmula ang kanilang angkan sa ina, kaya kahit saan may nakikita siyang kamag-anak niya. Sabi nga, sa Tagalog-speaking towns, sure win siya. Kaya lang ang kalaban niya ay taga-Daet, kaya naman ang simpatya ng mga taga roon ay kay Rihanna. Speaking of that woman, he likes her company in bed. Parang si Valentine din yon pagdating sa kama. Walang keme at bigay todo sa performance level. At sa totoo lang, wala naman siyang pakialam kung matalo siya ng babae sa eleksyon. He's not really interested to be a governor. Alam naman niya sa sarili kung sino ang may gusto nito. Kaya lang ang lahat ng mga Valdrosa umaasa na sa kanya ngayon. Nang hindi niya gusto'y parang di pinapayagan ng pamilya nila na magtayo ng mga makabagong negosyo. Pending daw ang mga business permits na kailangan tulad na lang ng mga resorts, malls at iba pa. Pakiramdam niya tuloy binigyan siya ng mabigat na obligasyon na hindi naman siya handang gampanan. Politics is not really in his mind. He loves freedom. He loves a happy and not stressful life. He hates obligations and responsibilities. That's why he doesn't have a plan of settling down. Now, if he wins, he will be obliged to settle down, and settling down means marrying this province. What a task! Sir, tawag ni Ramona sa binata. At nang lingunin niya ang kumikerang kasambahay, sasayaw-sayaw to habang hawak ang apron. What? His thick brows arched. Daddy sir called so many times last night, like 1,000 times already. He's saying that you are no contact. Talo na nga siya sa sugal. Ang isang to ginagawa pang aros kaldong utak niya sa baluktot nitong English. Paano parating nung nasa dating apps? Humahanap ng mga foreigners na ka-chat. Puro naman mga scammers ang nakukuha. Yeah, I know. I have seen his missed calls. And what did he say? He says, if finding out that you're still playing cards and trashing lots money, because of that he says that you are no longer connected to your ass? What?
Naguguluhan niyang tanong. Kayo na lang po ang tumawag, sir eh. Ang dami niyo pong sinasabi, hindi ko maintindihan. May binanggit siyang as. What as? Ewan ko po, sir. Baka puwet. Di ba po ay as English siya puwet? Asshole, ganun. He wasn't picking up. I tried calling him when I woke up. Yun nga pong problema. Baka po nagtampo na si daddy, sir. Tumalikod ang babae kaya napailing na lamang siya. Siyempre alam niyang sesermonan siya nun. Lalo pa kung alam na nagsusugal na naman siya. Kanino naman kaya nun nalaman ang ginagawa niya? Daig pa ng papa niya ang may mata sa langit na nakikita lahat kahit na ang layo naman sa kanila. He didn't pay much attention to it. He was waiting for Hermit to come home so they can withdraw money. After his coffee, he decided to take a shower while waiting for his bodyguard. Dadaanan muna sila sa tita Freya niya bago sila dumiretso sa bangko. Makalipas ang 1 oras na paghihintay, dumating na rin si Hermit. Pinagmerienda muna niya ang mga tauhan at sa labas na lang sila kakain ng tanghalian. They went to the villa. Iyon ang tirahan ng mga Valdrosa sa bayan na yon. At kabababa pa lang niya, sinalubong na kaagad siya ng mga pinsan niya. Tapos ay ang tiyahin niya. Nakangiti yun sa kanya. Kamukhang kamukha ng mommy niya. Retired Schools Division Superintendent 1 ang tiyahin niyang si Freya. May anak to sa pagkadalaga. Si Anthony, isang doktor. Hi, Tita Freya. Napakagwapo ng pamangkin ko. Alito saka siya hinawakan sa may panga at tinalikan sa magkabilang pisngi. I dropped by to see you. Pupunta ako sa bangko. Sang bangko? Tanong nito pero nailing siya. Lahat, actually, he replied. Medyo hinampas siya nito sa braso. Mukhang malaki yung kukunin mo. Mag-ingat ka. Yes, tita. Dalahin nyo na tong mga prutas na inani sa farm. May kinatay ditong baka, frozen naman. Papahatid ko na talaga sana, kaya lang buti rin at dumaan ka. Sumaya si Freya sa mga tauhan ng villa. Maya-maya dala ng mga yon ang pira-piraso ng mga karne ng baka. Siguro nasa kalahating parte iyon ang kinatay. May mga gulay at prutas din. That's too much, Tita Freya. Nako, kulang pa yan sa hindi mo natikman dahil hindi namin mailuwas ng Maynila. Ilang beses lang doon nakapagdala at naalala ko, bata ka pa yata nun. Kumain ka niyang mga gulay para mas lalo ka magmukhang barako. Aba, ay gwapong-gwapo sa'yo lahat ng mga tagalabas ng villa. Ako naman, proud tita at mas proud akong sabihin na nandito ka para ituloy ang magandang pamumuno ng pamilya natin sa probinsya. Muntik mapangiwi si Dusk. Wala yun sa kalooban niya. Kung alam lang nito, kaya lang, ang hirap biguin ng tiyahin niya. Bakit hindi mga kamag-anak natin dito ang sumubok, tita? Takang tanong niya. Parati, kaya lang sumuko na dahil hindi na nawala sa mga Zuniga ang trono. Pareha ng laban, dito at dayaan. And what are Vadrosas compared to Castello Verde? What is Zuniga compared to us Castello Verde? Your father is way lot richer than Zuniga. I believe you're giving him a fair game, Dusk. Anitong puno ng pag-asa ang mga mata. Pag-asa na para bang ang hirap baliin at biguin. Diyos ko, sana makapanya sa puso ang kagustuhang tulungan ng mga to dahil sa totoo ang panalangin niya matalo siya para makabalik na siya ng Manila. Taliwas yon sa dasal ng lahat ng mga kapamilya niya na manalo siya at mabawi nila ng buong probinsya sa isang sakim at kurakot na pinuno. Pagkatapos maikarga ang mga padalang inani, umalis na rin sina Dusk. Una silang pumunta sa Bank of the Philippine Islands para sa kanyang withdrawal, pero nasa pinto siya ng bangko may tumatawag sa kanya. He stopped at the door and took the call. Si Falcon ang tumatawag. Future Gob. Anang lalaki at naiisip niya kaagad ang ngising sangganon ng lalaki na parang model ng veneers. Falcon, he answered. Naglolokohan ba tayo dito? Anito kaya agad siyang napakunot noo at uminit ang ulo niya. Don't start my day. Hindi ako manloloko. What the hell is your problem? He snapped right away. This is your problem, sir, and you better fix this before my boss sues you. Sue me? Huh, natawa siya. Sue me for what? Iharap mo sa akin si Mr. Enriquez? He is so mad. Binayaran mo siya ng talbog na tseke? What the hell? This is not a good joke, Falcon. I'm going to see you for this. Puno ng warning ang boses niya. At sa oras na niloloko siya nito, masusuntok niya ito at sisiguraduhin niya. Malalagas ang ngipin nitong halatang dental crown. You better see us, Future Gob.
Hindi birong halaga ang 300 bilyong inutang mo para bayaran kami ng tseke na walang pondo. Walang piyansa ang ganito kalaking halaga. Nanguuyam pang sabi nito sa kanya kaya talaga kumulo na ang dugo niya. Who is this man to talk to him this way? This is so ridiculous. Wait for me, he angrily said. Brows were tightly knitted. May problema ba, bossing? Hermit asked him. That asshole was accusing me of issuing a bouncing check. Nanlaki ang mata ng kanyang tauhan. Lahat, boss? Probably because he said 300 billion is not a joke. Naiiling na sabi niya. Nag-iisip siya kung ginugood time ba siya ni Falcon dahil nasisiguro niyang marami siyang pera. Kahit kaapu-apuhan ng mga apo niya sa talampakan, mabubuhay at kakain dahil sa dami ng pera niya. Let's go inside and withdraw, ani niya. Sumunod kaagad ng mga tauhan niya sa kanya. Diretso siya sa opisina ng manager, dala ang kanyang briefcase. Dadagdagan niya ang kukunin niya sa bangko para mabayaran niya ang iho di putang Falcon na yon. At di na siya uutang sa demonyong yon kahit kailan. Good afternoon, Mr. Castelloverde. Anang manager sa kanya. Hi, I will make a withdrawal. He said right away, so itchy to hand the money. Oh sure, let me assist you. Just patiently wait here. Inabot ng lalaki ang kanyang slip at saka lumabas ng opisina. Kilala na siya roon kahit wala ng kaano-anong requirements pa ang kailangan kapag siya ang kukuha ng malaking halaga. All that he has to do is to sit back and wait. 15 minutos ang lumipas, bumalik ang manager sa loob ng opisina tapos tumanga sa kanya na para bang di makaapuhap ng sasabihin. He noticed it right away so he decided to ask. What's the matter, Mr. Calandra? Tanong niya. Sumara ang bibig nito tapos ay bumuka. Tumikim. Nagtataka ako dahil walang pondo. Your account was frozen, Mr. Castelloverde. What the? Anong frozen? The order was from your father, Don Leonardo Castelloverde. Doon na si Dusk napanganga. Nausal niya ang sunod-sunod na mura. Ito ang dahilan kung bakit tumalbog ang tseka niya. On hold ang kanyang bank accounts at palagay niya walang itinira ang kanyang napakabait na ama.